Wala naman daw angal si Senadora Amy Marcos sa pagbubukas ng mga bank at tax records ni VP Sara sa ngalan ng impeachment proceedings. Ngunit ang hindi niya raw sasang-ayunan ay ang pagpapasabina ng mga financial records ni Duterte mula nang una siyang manungkulan noong pang 2007. Git ni Marcos, tangi ang kasalukuyang termino kung saan nililitis ang isang opisyal lamang ang saklaw ng jurisdiksyon ng impeachment court. Narito ang report. Sa Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes, July 20, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng sabina para sa bank at tax records ni Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Inaprubahan din ng Senate Court ang sabina para sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC records na may kaugnayan sa bise. Parte ito ng pagbusisi ng Senate Impeachment Court sa Article 2 ng impeachment articles patungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, kabilang na ang 6.7 billion pesos na bank transactions na hindi nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Saklaw ng sabina ang ilang negosyo at law firms na may kaugnayan sa mag-asawa, maging ang mga financial records ni Duterte mula taong 2007 hanggang 2021 bago siya nahalal bilang vice-presidente noong 2022 elections. Ngunit para kay Senadora Amy Marcos, ang mga umano'y paglabag lamang ng isang opisyal sa kanyang kasalukuyang termino ang maaaring litisin ng Senate Impeachment Court. Sang-ayon naman aniya siya sa pagpapasabina at pagbubukas ng bank at BIR records ni Duterte, ngunit limitado lang aniya dapat ito sa panahon o termino kung kailan siya nililitis. Sa kaso ni Duterte, mula June 30, 2022 kung kailan opisyal siyang nanungkulan sa pagka-vice-presidente. Giit ni Marcos, hindi maaring maging paksa at hindi saklaw ng impeachment trial ang anumang aligasyon kaugnay ng unexplained wealth bago siya tuluyang manungkulan sa pagka-vice-presidente. Alinsunod aniya sa bank secrecy law, maaaring makuha ang kanyang bank records para sa impeachment proceedings, ngunit limitado dapat ito sa panahong saklaw ng kanyang kasalukuyang termino. Ang BIR records na kailangan aniya ng pahintulot ng Pangulo bago mailabas, limitado lang din aniya dapat sa panahon ng kanyang pagkabise. Tinutulan naman ni Marcos ang paghingi ng datos mula sa AMLAC bilang lalabag na raw ito sa confidentiality requirements alinsunod sa Anti-Money Laundering Act. Giit pa ng Senadora, ang pagdinig sa mga aligasyong labas sa kasalukuyang termino ni Duterte ay labag sa jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court at ang pag-aproba sa sabina ay pag-aabuso sa pagpapasya. Isa si Marcos sa mga nagpahayag ng kahandaang iapela ang desisyong pag-i-issue ng sabina ng Senate Court sa financial records ni Duterte. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.